Magandang umaga po sa inyo lahat. Napakasarap awitin, ano? Tunay na banal ang ating Diyos, and unfortunately, hindi natin masyadong naisa sa puso kung gaano yung pagnanais niya na tayo rin ay mamuhay ng may kabanalan. But may the Lord help each one of us, may His grace abound in us, that we may live a life that is pleasing to Him. So for our meditation this morning, once again, let's open our Bible in Matthew chapter 6, verses 31 to 32. Matthew 6, verses 31 to 32. At hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang talatang ito. It says in verse 31, "So do not worry, saying, 'What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them.'" Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa isa na namang pribilehyo na ipinagkaloob mo sa amin upang muli ay mag-aral po ng iyong buhay na salita. Salamat sa kalayaan na meron ang aming bayan upang magsagawa ng ganitong mga gawain. At salamat din po, higit sa lahat, sa pangunguna at pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Nawa, ikaw at tanging ikaw lamang ang siyang mabigyan ng kalwalatian sa pangangaral po ng iyong buhay na salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus tayong panalangin. Amen. Marahil isa na ito sa pinaka-nakalulungkot na istorya. Isang ama kung saan ay iniwan ng kanyang anak sa sasakyan o dadali niya yung kanyang anak sa isang daycare center, pero sa hindi inaasahan ay kanyang nakalimutan yung kanyang anak sa loob ng sasakyan. Naiwan ng mag-isa ang bata at dahil sa sobrang init, namatay yung bata. I believe the father will bear that painful memory the rest of his life. Can you imagine the agony on the part of this father na dahil sa kanyang kapabayaan ay namatay ang kanyang anak. While this dad, masasabi natin na hindi sinasadyang nakalimutan ng kanyang anak, nakalulungkot sapagkat maraming ama ay tahasan o deliberately na nakakalimutan ang kanilang mga anak. Sa paanong paraan, sa pamamagitan ng pagsunod o paghabol sa mga bagay na pansariling interest lamang. They forgot their children when they engaged in an extramarital affair. They forgot their children while indulging in pleasures or becoming preoccupied with work, preoccupied with money, sports, or any number of distractions. At sa kanilang paggawa ng mga bagay na ito, their children are left without the guidance only a dad can give. The importance of a father in a child's life is monumental. Nilikha ng Panginoong Diyos ang ganitong sistema sapagkat merong kayang ibigay ang ama na tanging siya lamang ang makapagbibigay. He is to nurture His children by giving them instruction, by giving them protection, sustenance, and madalas na nakakalimutan yung companionship, assistance, at ganoon din naman higit sa lahat ang pag-ibig. At kung mapapansin natin, yung ama lamang yung isa sa pinaka figure sa tahanan na nagbibigay din ng disiplina sa kanyang mga anak. At higit sa lahat, yung example para sa kanilang mga anak. And once na lumayo, napabayaan ng ama ang mga tungkulin na ito, meron itong malaking consequences sa buhay ng kanilang mga anak. I believe all of you will agree that there is no perfect father in this world. Bawat ama merong sariling kahinaan, merong sariling kalakasan. But I do believe, if not all, most of the fathers want to be a good father to their family, sa kanilang asawa at lalong-lalo na sa kanilang mga anak. Nevertheless, no matter how much father strives to be the best they can be, still, they manifest so much imperfections. However, kahit may imperfection ang ating mga ama, ang ating mga tatay, yung ating mga papa, I hope that many of us would appreciate, honor our fathers.
Bagamat hindi pa po Father's Day, pero gusto kong bigyan ng diin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng relasyon na binuo ng Panginoong Diyos nung makilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ito ay ang ating pagiging anak ng Diyos na buhay, na makapangyarihang Diyos, ng mapagmahal na Diyos. At bilang mga anak niya, paano ito makapagbibigay ng kaaliwan, kalakasan sa buhay ng bawat isa po sa atin. So this morning, it is my heart's desire for us to see God as a perfect Father. For He alone can truly give the real meaning of fatherhood. In the passage that we have read a while ago, there is a phrase that is something so assuring for us who truly believe in the Lord Jesus Christ. For He has given us the privilege, the power to become His Son, according in John chapter 1, verse 12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. It is found in verse 26. Sabi niya, are you not more valuable than they? Although the context is about, sabi nga, do not worry, do not be anxious about anything. So 4 na beses na ginamit yung phrase na ito from verse 25 down to 34. So paulit-ulit, binibigyan ng diin ng Panginoong Diyos na walang dahilan upang ang isang tao na nakay Kristo o nasa ating Panginoon ay mag-alala. Mag-isip ng mga bagay kung ano yung kanilang, paano nilang haharapin yung hamon ng mga buhay, yung mga pangangailangan ng buhay. Pero ganun pa man, binigyan diin ng Panginoong Diyos yung kahalagahan na sabi niya, tayo ay tumingin sa ating Ama na siyang tunay na nagkakaloob, nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kung kaya naman, sabi niya rito, kung itong mga bagay na ito na nilikha ng Panginoong Diyos, ganun na lamang yung pagpapahalaga ng ating Panginoong Diyos, then sabi niya, are you not more valuable than they? In verse 30, sabi niya, will He not much more? So itong mga pagkukumpara na ito ay pagpapakita ng higit na pagpapahalaga ng Diyos sa iyo at sa akin na tunay na nanalig sa ating Panginoong Diyos. The Lord is telling His disciples, to all Christians, you are valuable to God. You are important to Him because He is your Father through our Lord Jesus Christ. So this morning, in relation sa ating pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay, ganun din naman, wag nating kakaligtaan yung kahalagahan ng relasyon na binuo o nabuo sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo at sa pagkilala sa ating buhay at dakilang Ama na nasa langit. So the first truth that I want us to see about our Father in heaven is this. Our Father in heaven provides our needs. Our Father in heaven provides our needs. Look at Matthew 6:31 to 33. Sabi diyan, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So from this passage, it is very clear. Sinasabi ng Panginoon, there is no reason for you to be anxious, to worry. Why? Because sabi niya ganyan, you have your Father in heaven. And your Father in heaven is the one who will provide for all your needs. In Philippians 4:19, it says, but my God shall supply all your needs according to the riches of His grace. Patuloy at patuloy napakaraming mga passages kung saan nagpapakita ng kabutihan ng Panginoong Diyos para sa kanyang mga anak at sa kanyang pagpuprovide sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Mula pa noon hanggang ngayon, our basic need are food, shelter, and clothing. These are the primary concern of every individual, especially of the father for his family. A good father, gagawin niya yung lahat ng kanyang kayang gawin para ma-provide yung lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Maraming pagkakataon na he even sacrificed his own pleasure just to see to it that his family's needs were met. Young people, have you ever realized how much your father has sacrificed just to fill your needs? May mga tatay na minsan ay
ninanakaw yung oras ng pagtulog para lamang maibigay yung pangangailangan ng kanilang pamilya. May mga tatay na sobrang pagod pero kayod lang. Meron ako sinalihan na isang group chat o isang grupo, Drivers for Christ. At makita mo yung mga, dahil ito ay puro Kristiyano, no? Maraming pagkakataon na sinasabi nila kung ano yung kanilang eksperyensya, pero makikita mo lagi doon sa dulo ng kanilang mga sentences, no? Patuloy lang, kailangan nating kumayod para sa ating pamilya. Maraming mga magulang na handang isakripisyo yung kanilang sariling pleasure para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Yung selfless lifestyle, no? Bago yung sarili, yung anak muna. Di niyo po napapansin, minsan, yung cellphone ng tatay niyo lumang-luma na, pero yung cellphone ng anak, bago. Di ba? Minsan ay signature pa yung damit ng mga bata, pero yung tatay, minsan halos luman-luma na yung kanilang mga damit. Sapagkat yun yung tunay na damdamin ng isang ama na nagmamahal para sa kanilang mga anak na nagnanais na matugunan yung pangangailangan ng kanyang pamilya. Doon sa mga ama na nasa abroad, yung homesick. Hindi ko alam kung na-appreciate natin sa inyo na may mga magulang na nasa ibang bansa, yung hirap na ikaw ay malayo sa iyong pamilya. Pero bakit nila ito ginagawa? Sapagkat nandun yung kanilang pagnanais na matugunan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Children, maybe yung iba sa inyo ay nag-aaral pa hanggang ngayon. Yung iba naman ay nakagraduate na. I hope and pray na ma-realize natin yung sacrifices ng inyong mga tatay. Kung meron mang figure sa loob ng tahanan na madalas nakakalimutan yung effort, yung sacrifices na meron siya, that is the father. Madaling makita yung sakripisyo ng nanay. Madaling makita yung pagmamahal ng nanay. Pero yung pagmamahal ng tatay, parang minsan na may misinterpret. Kasi kasama doon yung pagdidisiplina, kasama doon yung pagtutuwid, pagsasaway, na kung saan ay hindi nais ng maraming kabataan o ng mga bata na lumalaki sa loob ng tahanan. But I hope and pray, ma-appreciate natin yung lahat ng effort na meron ang ating mga magulang. So kung nandito ka ngayon na nag-aaral pa, nasa poder pa ng iyong tatay, kung katabi mo yung tatay mo, can you say thank you, Papa o Tatay? Kahit simple lang. Huwag kayong mahiya kasi pag nawala yan, tsaka nyo sasabihin na maraming salamat, Tatay. Habang nandyan pa, magpasalamat ka na. At kung wala naman dito yung father mo, I suggest, text him. Bigyan ko kayo ng ilang segundo, pakitext nyo, sabihin nyo salamat po sa lahat ng inyong sakripisyo. When was the last time that you say thank you to your father? When was the last time that you appreciate the effort of your father? I hope, bago matapos ang pag-aaral na ito, makita natin yung blessing na merong ama sa loob ng tahanan. Now, kung yung ama sa mundong ito ay ganun na lamang yung pagnanais na matugunan yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Kung ang isang masamang ama, kumpara sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, ay nagnanais ng mabuti para sa kanyang mga anak, how much more our Father in heaven. And this is the point of the Lord Jesus Christ. Sandali lang po. Tuyo na yung aking lalamunan. So ito yung point ng Panginoon. No? Sabi niya gano'n, kung yung mga tatay ay gano'n na lamang ang pagnanais na matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak, then how much your Father in heaven? Look at verses 30 to 32 ng Matthew chapter 6. No? Sabi doon, Matthew 6, verses 30 to 2. Sabi niya, if that is how God clothes the grass of the field, which is here today,
and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sabi ng Panginoon Kristo rito, kung itong mga bagay na ito, ganun na lamang yung pagpapahalaga ng Panginoong Diyos sa mga bulaklak, no? Sa mga ibon, then how much more ikaw na nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. How much more na ikaw ang dahilan kung bakit yung anak ng Diyos, kalawang persona ng pagka-Diyos, ay nagkatawang tao, naghirap doon sa krus ng Kalbaryo para tugunan yung pinakamatinding pangangailangan ng tao. So yung mga bagay na ito, hindi niya ba kayang ibigay? And this is also the point of Apostle Paul in Romans chapter 8. Kung ibinigay ng Ama o ng Diyos yung kanyang anak, ano pang bagay ang hindi niya kayang ibigay para sa iyo? Yung greatest gift, ibinigay na ng Ama. So yung lahat ng anumang bagay na susunod, kumpara doon sa anak, lesser gifts na siya. So kung binigay yung best, then etong mga pangangailangan mo sa araw-araw, siguradong tutugunan ng ating Panginoong Diyos. Philippians 4:19, and my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. All the context of this passage is about the partnership in the ministry. Kasi yung verse 18, yung premise, no? Dahil kayo ay tumulong sa gawain ng Panginoong Diyos, then my God shall supply all your needs. Pero ang idea, yung principle is very clear. God is the good God who will provide, who will supply for all the needs of His children. Iba-iba yung pangangailangan na meron tayo, pero makakaasa tayo na meron tayong buhay at mapagmahal na Diyos na tutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. In Matthew chapter 7, verses 9 to 10, sabi rito, or what man is there among you who when his son asked for a loaf will give him a stone? Or if he asked for a fish, will he not give him a snake? Will he? Now look at verse 11. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, ano sabi diyan? How much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him? Now when the Lord says evil, it does not mean that the Father is not good. But compared to the goodness of God, the goodness of earthly father is evil. With that, can you imagine, no, how good provider our Father in heaven? Sabi niya, kung yung masamang ama kaya nagpo-provide sa pangangailangan ng kanyang anak, then how much more the good Father, the perfect Father, the loving and caring Father. Hindi niya kayang tugunan yung lahat ng ating mga pangangailangan. So ito yung isang bagay na madalas nakakalimutan natin sapagkat ang ating mga paningin ay nakatuon sa pangangailangan. Pero nakalimutan natin yung tunay na nagpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya pag binasa natin ni Matthew chapter 6, sabi niya, yung mga pagans, yung mga walang pagkakilala sa Diyos, tama lang na mag-alala sila. Pero kayo, hindi kayo dapat mag-alala kasi meron kayong ama na nasa langit. Sila, wala silang ama sa langit na magpo-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pero kung ikaw ay tunay na tumanggap sa ating Panginoon Kristo, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, no, walang dahilan para ikaw mag-alala sa lahat ng iyong pangangailangan dahil meron kang ama sa langit na nakakakita ng lahat ng iyong pangangailangan at magpo-provide ayon sa tinakda niyang panahon at sa kanyang kaluwalhatian. Meron ka bang pangangailangan sa mga panahon na ito? For sure, lahat tayo meron, di ba? Pero ang masarap nito, meron tayong assurance, meron tayong katiyakan na meron tayong ama na magpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ilan lamang ito sa mga passages na masasabi natin na kung saan binibigyang diin yung katotohanan na ang Diyos Ama ay nagpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. That is why in Hebrews chapter 13 verse 5, sinasabi ng sumulat ng aklat na ito, sabi niya,
Do not let your conversation be without covetousness. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Why? Because God has said, I will never leave you, or never will I leave you, never will I forsake you. He will never leave us nor forsake us. Ang sarap pong isipin, na parang compare sa ating Ama na nasa lupa, bagamat may maraming pagkakataon na gusto nilang tugunan yung pangangailangan mo, pero kapos yung kanilang kakayahan para tugunan ang pangangailangan na yan. Pero meron tayong Ama sa langit na walang hanggan yung kanyang provision sa bawat isa sa atin. And this is the point of the author. Sabi niya, if this is the case, then there is no reason for us, sabi niya, para magkaroon ng pagnanasa sa kayamanan. Kasi meron tayong Ama na kailanman hindi niya tayo pababayaan o iiwanan man. The world is not getting better. With the crisis that we are experiencing, yung prices of commodities, parang patuloy na tumataas. Parang hindi bumababa lalong tumataas. Yung gas, I believe hindi na babalik yan sa 50 pesos, Tuloy-tuloy na siya. Lahat na niya, pag tinignan natin, parang anong naghihintay sa akin sa kinabukasan? Sa sobrang init, marami siguro sa inyo ngayon, kung may aircon sa bahay, piliin nyo na lang na atakihin kayo sa bill kaysa atakihin kayo sa sobrang init. Pero pag dumating yung bill, kami ngayon, ilan tayong mahal? 6,000? Muntik na ako malaglag sa upuan Hindi, joke lang. Pero lahat ng yan, pag tinignan mo, saan ako kukuha ng pambayad sa mga bagay na yan? Pero balikan natin, God is our Father. And as a good Father, He will provide for all our needs. Humanly speaking, it seems that this world is hopeless. Ang ibig ko sabihin, hindi natin alam kung hanggang kailan ang krisis na ito. At dahil sa kaguluhan sa ating gobyerno, hindi niya napansin, halos walang investor na pumapasok sa ating bayan. At dahil dito, affected na ng husto yung ating ekonomiya. So kung doon tayo titingin, doon tayo asa, wala tayong maasahan. Hopeless. Pero salamat, ulitin ko ulit, bago ka panghinaan ng loob, Kristiyano, ikaw na anak ng Diyos, alalahanin mo kung sino ang iyong Ama na nasa langit. Balikan mo yung mga talatang binasa natin kanina at nawa ito ay magbigay sa iyo ng kaaliwan at buhay na pag-asa. Yes, our Father in heaven will provide or provides all our needs. At sa maraming pagkakataon, makikita natin na yung provision ng Panginoong Diyos, hindi lamang yung material, hindi lamang yung financial. God provides for strength that we need, grace that we need. God gives us wisdom, at iba't iba pang mga aspeto ng buhay na kailangan natin para makapagpatuloy sa journey na meron tayo sa mundong ating ginagalawan. And that is your Father. Always remember, your Father is in heaven. He is the all-powerful God. He will and loves to provide your needs. Amen? The second truth that we should see about our Father in heaven is that our Father in heaven protects us. He protects us. Look at Hebrews 13, verses 5 to 6. Sabi niya, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Verse 6, sabi niya rito, wala pa yung verse 6. Sabi niya, nawala sa utak ko yung verse 6. Sabi niya, kaya nga, masasabi ko, wala akong dapat ikatakot sa tao. Sapagkat kung kasama ko ang Panginoong Diyos, ano ang magagawa sa akin ng tao? So yung promise na never will I leave you, never will I forsake you, sandwich siya nung promise ng Panginoon na God will provide for all your needs and God will protect you. Verse 5, there is no reason for us not to be anxious, to be covetous. Bakit? Because God will never leave you nor forsake you.
Verse 6, sabi niya, because God is in you, then there is no reason for you to be afraid. Walang magagawa ang sino man sa iyo kung kasama mo ang Diyos. At hindi mo lang siya basta kasama, siya ay sumasa iyo. Providing the needs of the family and protecting the family are the two main responsibilities of a father. Sa pag-aaral, laging kasama yung dalawa na yan. Yun yung pangunahin na tungkulin ng isang ama. No? Human fathers will always give his best to fulfill these responsibilities. Although iba na yung panahon po natin ngayon, mas marami ng work na available para sa mga babae. Mas maganda na yung mga opportunities na binibigay sa mga kababaihan. But still, hindi nagbabago. Yung tungkulin ng isang ama na matugunan at protektahan yung kanyang pamilya. I remember during the time na mga malilit pa si Caris at si Gege, lagi ko itong kinukwento no? Pero na-associate ko to doon sa love at protection ng Panginoong Diyos. Nung bata pa sila, pag meron ako nakita na lamok sa kanila na dumapo, talagang hahabulin ko talaga yan. At parang meron kang, alam mo parang merong, ano bang tawag dyan? Oo, yung parang masaya ka na napatay mo yung lamok na yan. Doon, yun pa lamang yung issue na yon. But my point here is this. Yung ama na nagmamahal sa kanyang anak, hindi niya hahayaan na may mangyaring masama para sa kanilang anak. Lagi siyang nandun para ingatan, protektuhan yung kanyang pamilya. Then this is the point of the passage that we have read a while ago. Sabi niya, anong ikakatakot ko sa mga tao kung kasama ko yung aking Panginoong Diyos? Walang magagawa ang sino man, no, kung kasama ko yung makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa akin. Mga katatay, we have our limitations. Napapagod tayo, nakakatulog tayo, at hindi naman natin kayang bantayan yung anak natin ng 24/7. But listen to this. We have a Father in heaven who does not slumber nor sleep. Binabantayan niya tayo ng 24/7. In Psalm 34 verse 15 it says, "The eyes of the Lord are on the righteous." Pag sinabi natin, the eyes of the Lord are on the righteous, no, it implies that He is concerned, no, doon sa kanyang mga anak. Tinitingnan niya, di ba pagka ikaw mahal mo yung anak, sino sa inyo rito pag naglalaro yung anak nyo, laging kahit may kausap ka, yung mata mo lagi nandun pa rin eh. Tama? Ang tanong, bakit? Kasi inaantabayan mo na baka madapa, inaantabayan mo baka may kumuha, lahat yon. Pagpapakita nung love, nung concern na meron ng isang magulang. At hindi niya hayaan na may mangyaring masama sa kanyang anak. And that is the point of the psalmist. Sinasabi niya, the eyes of the Lord are on the righteous. It speaks of God's protection, God's love, God's concern for His children. And mind you, the God who sees us, sabi niya, is all-powerful God. The God who knows everything. He is always with us. Saan man tayo pumaroon, no? Laging nandoon ang Panginoong Diyos. With that, pwede nating sabihin na, oy, safe tayo. Bilang isang mananampalataya, sabi nga, walang mangyayari sa iyo ng masama nang walang pahintulot ang ating Panginoong Diyos. Would you believe that? Naniniwala ba kayo na kayo ay, lagi sinasabi ni Pedro, immortal hanggat hindi pa panahon ng iyong buhay. Kaya kumain kayo ng kumain, no? Ng mga masasarap. Kaming bahala sa inyong funeral service. Now, sa Hebrews 13 verse 5, balikan po natin ito. Sabi niya, He will never leave us nor forsake us. That is why in verse 6, sabi niya, we can say with confidence, with boldness, the Lord is my helper. I will not be afraid. What will man do to me? Nung bata pa po ako, matatakotin akong tao eh. Hanggang ngayon naman, buti na lang nandiyan si Rosel. Parang, di ba noon, ngayon hindi nyo na siguro ma-experience yun, yung pag inutusan ka sa gabi, parang ang dilim, konti pa lang ang ilaw noon eh, di ba? Tapos makakarinig ka ng, pag takot ka pa naman, konting kaluskos lang naririnig mo.
Tama ba kayo? Tama ba yun? No, parang pagtakot ka, mas lalo ka natatakot, parang ang dami mong kinatatakutan. Parang, pag inutusan ako ng gabi, talagang karipas yung takbo ko dahil parang iniisip ko, baka biglang may usong-uso pa naman yung simatar, di ba? Kung ano-ano mga naglalaro sa mga isipan mo na mga kababalaghan sa buhay. So kaya takbo ko ng Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, yung first verse na minemorize ko, greater is He that is in you than he that is in the world. Ba't ko siya minemorize? Kasi nga takot ako eh. So yung verse na yon, pinanghawakan ko, no? Nasa akin ng Diyos, He is greater, no? Kaysa doon sa anumang bagay dito sa mundo na ito. Now, John chapter 10 verse 29. We are in the hands of our Father in heaven. Although the context is about our salvation, still, the implication is very clear. We are protected by our Father. No one can snatch out from His powerful hand. Naalala niyo po yung king na nahulog yung kanyang singsing doon sa balon? Matagal ng kwento ito eh, no? 'Di ba? Nung habang nandoon ng king, no? Sa hindi naasang pagkakataon, nahulog yung ring niya sa well. At unfortunately, dahil yung hindi kalakihan yung well, yung mga tao, hindi sila kasya. Ang pwede lamang makababa, yung isang patpati na bata. So, sabi nung pwede kunin mo yung ring nung king. Pero sabing ganyan ng bata, yes, kukunin ko, pero sa isang kondisyon. Ang gusto ko, ang humawak sa akin, yung tatay ko. So, they expect na yung tatay niya ay malakas, no? Matipuno, dahil gano'n na lang yung confidence nung anak, yung trust ng anak doon sa kanyang tatay. Pero nung dumating yung tatay, isa ring patpatin katulad niya. Pero ang tanong, bakit yun yung gusto niyang humawak? Kasi alam ng bata na ano't ano man ang mangyari, hindi siya bibitawan ng kanyang ama. Yun yung realidad sa buhay pananampalataya. Ano't ano man ang mangyari, hindi ka bibitawan ng iyong ama na nasa langit. Saan man tayo nandoon, hindi ka niya iiwanan. At dahil sa katotohanan na yan, walang dahilan para tayo matakot. Romans chapter 8, verse 35 to 39, sabi doon, who can separate us from the love of God? And then sinabi ng Apostle Pablo, lahat ng mga bagay, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. And then sa bandang huli, sabi niya, no any creatures can separate us from the love of God in Christ Jesus. So the assurance that we have, no, to live a peaceful, and at the same time, sabi nga, ano man ang mangyari sa mundo na meron tayo, alam natin meron tayong katiyakan ng kaligtasan, hindi sa kakayahan na meron tayo, kundi sa relasyon na meron tayo sa ating Ama na nasa langit. Most probably, each one of us have a story of how the Lord saved us. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento, di ba? Pero naalala niyo yung time na na-aksidente ako sa motorcycle, yung pumasok yung motor doon sa ilalim ng dump truck. At hindi ko siya makakalimutan dahil una, ay talaga sabi ko, hindi pwedeng hindi malulhati ang Diyos. Ang tama sa akin ng dump truck ay, kung ito yung motor, ganito yung tama niya. So yung bakal ng motor, di ba may bakal yan doon sa may gilid? May tama siya, tapos yung bakal sa ilalim pumasok. So ibig sabihin talagang, kung i-imagine mo, nakaupo ka doon, imposible na hindi ka tamaan. Imposible na hindi tamaan yung aking paa. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, no? Sabi nga ni Kuya Chito at Ate Henya, kasi sila yung unang-unang tinawagan ko. Pagdating nila doon, sabi nila, ewan ko si Ate Henya o si Kuya Chito nagsabi, pero mas probably si Ate Henya. Sabi niya, Pastor, ang kapal pala ng balat mo. Kasi wala akong sugat. No? Can you imagine, sabi ng mga nakakita, 3 beses nagulong. Tumalsik yung aking sapatos, lahat. Pero nagulat yung mga tao nung bumangon ako, wala man lang sugat.
Makapal nga, do. Pero ano ibig sabihin nito? Ganyan magprotekta ang Diyos nating Ama sa kanyang mga anak. Amen? At naniniwala ako, lahat tayo may kwento kung paano tayong protektahan ng Panginoong Diyos. Kaya nga, sa bingit ng kamatayan, sa bingit ng kapanganib, pwede nating sabihin na, hindi ako matatakot. Katulad ni King David. Sabi niya, di ba? I will not be afraid in the shadow of death, for thou art with me. Kung kasama ko ang aking Ama na nagmamahal sa akin, ano pa ang dapat kong ikatakot? In Job chapter 1, verses 9 to 10, isa ito sa mga paborito kong passages, nagpapakita ng proteksyon ng Panginoong Diyos. Sabi doon, then Satan answered the Lord, does Job fear God for nothing? Sabi niya, have you not made a hedge about him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Ano sinasabi ni Satan? Sabi niya, si Job, kaya yan naglilingkod sa iyo, kaya yan matuwid, kaya yan namumuhay ng tama, kasi pinuprotektahan mo eh. Nilagyan mo ng bakod yung siya at yung kanyang pamilya. So, kaya naman, walang magawa si Satan nang walang pahintulot ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung titingnan ninyo yung sunod na kwento, sabi ng Panginoon, okay, binibigyan kita ng kapangyarihan para galawin mo si Job, pero may limitasyon. Huwag mong gagalawin si Job. O kaya ang kinuha lang yung kanyang kayamanan, yung kanyang mga anak. Then pangalawa, sabi niya ganyan, sumunod. Sabi niya, kaya lang naman naglilingkod sa iyo kasi, di ba? Galawin mo yan, saktan. Kasi hindi mo pinasaktan sa akin eh. Sabi niya, ang tao, ibibigay niya ang lahat para sa sarili niya. So kaya sabi ng Panginoon, okay, sige, pag napayagan kita, galawin mo si Job, pero wag mo siyang papatayin. What is the point? Even Satan himself, wala siyang magagawa laban sa iyo nang walang pahintulot ang ating Ama na nasa langit. Amen? Di ba sarap nun? Kahit anong mangyari, hindi ka kayang kantiin ng sino man sa mundong ito nang walang pahintulot ang ating Ama na nasa langit. Remember the story of Shadrach, Meshach, and Abednego? Dahil sa sobrang galit ni King Nebuchadnezzar, pinasok sila doon sa fiery furnace. At hindi lamang basta pinasok, kundi pinainit pa ng 7 times. And to emphasize the heat na meron doon sa fiery furnace, yung taong naghatid sa kanila doon, patay. Sa sobrang init. To emphasize na talagang totoong napakainit ng fiery furnace. Pero ito yung nakakatuwa. Nung pinasok nandoon si Shadrach, Meshach, and Abednego, pumasok sila doon, sabi doon, hindi nga man lang, naglalakad lang sila doon sa loob ng fiery furnace. At nung inilabas yung tatlo, yung tali nasunog, pero nibuhok nila walang nasunog. Can you imagine that? That is God's protection. And the one who protected Shadrach, Meshach, and Abednego is your Father in heaven. Di ba sarap nun? Meron tayong tatay na talagang nandyan ang kanyang protection. And yes, our Father in heaven protects us. And He is doing it 24/7. Bakit? Sabi nung binasa natin, He neither slumber nor sleep. Yes, He can protect us because He is all-powerful. And He protects us because He cares for us. This is the third point. He cares for us. In 1 Peter 5:7, it says, cast all your cares upon Him, for He cares for you. With all that is happening in our country, no? In fact, sa buong mundo, no? The climate change. Alam nyo ba na meron ako napakinggan na sabi niya yung ilog Euphrates, talagang natutuyo siya ngayon. At ito'y hinulaan sa Old Testament na bago dumating ang Panginoong Jesucristo, yung ilog Euphrates ay matutuyo. So ibig sabihin talagang malapit na, no? Sino nang gustong pumunta ng heaven?
Oh, wala. Sino gusto pumunta impyerno? Wala din. Anyway, kung mapapansin nyo, iba na yung init ngayon di ba? Sa lahat na nangyayari sa atin, the threat of war, no, hindi pa rin po tapos yung gera doon sa Iran at US, no? The injustices, pag tinignan mo yung mundo natin, sa ating gobyerno, pilit na binabaluktot ang katwiran, yung tama nagiging mali, yung mali pinipilit na maging tama. Yung economic crisis na meron tayo, yung last month, meron tayong 7.5 inflation rate. Ibig sabihin, bumaba ng 7.5% yung value ng piso natin. So, ibig sabihin, lahat ng yan, pahirap yan sa buhay natin. Pero ito yung maganda. Minsan siguro tatanungin mo, does Jesus care? Talaga bang merong pag-aalala ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin? Naalala niyo yung kwento ng Panginoon Kristo nung time na nandun siya sa bangka, tapos merong bagyo na dumating, at ang Panginoon Kristo nandun siya sa dulo, natutulog siya. Ano sabi ng mga apostles? Teacher, do you not care that we are perishing? Same principle with us. Maraming pagkakataon, pag nalalagay tayo sa isang sitwasyon, ang tanong natin, Lord, nag-aalala ka ba sa akin? Talaga bang mahal mo ako? Bakit mo hinahayaan na mangyari ang mga bagay na ito? One time, meron akong kaibigan, Kristiyano po ito, and then sinabi niya, I do not feel the concerns, the cares of God in my life. It seems that He is very far from me. Naranasan niyo rin po ba ito? Tinatanong niyo rin ba na talaga bang nandyan ang Panginoong Diyos? Lalo na pag dumaraan tayo sa matinding hamon ng buhay. And I believe maraming mga taong nahihirapan, ito rin yung tanong nila. Yung mga namatayan, tinatanong din siguro nila na, Lord, talaga bang, ba't mo hinayaan na mangyari yung mga bagay na ito? Yung mga nawalan ng trabaho, dahil nagsara yung kanilang kumpanya, yung mga taong wala nang halos makain. How about those who have cancer or mabigat na karamdaman at marami pang iba? Beloved, listen to this. We may not feel it sometimes, but please, do not be misled by your feelings. God cares, and He really cares for us, and this is the reality. Hindi man natin nararamdaman, pero yung katotohanan, God cares for us. Hindi yung damdamin ang mahalaga Ang mahalaga yung katotohanan at ano ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. At ang salita ng Panginoong Diyos ay maliwanag, He cares for us. Kaya naman sabi ng salita ng Panginoong Diyos, we can cast all our cares upon Him. Why? Because He cares for us. Yung salitang cast dyan, yan yung idea ng tao na, alam niyo yung nangingisda, meron siyang hawak na lambat. Nasubukan ko to sa Bulacan, pag naghagis ka pala ng lambat at parang hinagis mo lang siya, wala, sarado pa rin siyang babagsak doon sa tubig. So kinakailangan may technique, tapos bigay todo mo talaga siyang ibabato ng ganon. Itodo mo na yung pagbato mo. And this is the idea of Apostle Peter. Kung meron kang kabigatan sa buhay, itodo mo, ibato mo ng gusto sa ating Panginoong Diyos. Ibigay mo lahat. Bakit? Because He cares for us. Nung sinabi ng Biblia na alam ng Panginoong Diyos kahit na yung bilang ng iyong buhok, the implication is very clear. God is interested in you. And He cares for you. If He cares for the sparrow that fell on the ground, sabi niya, how much more sa'yo na anak niya. The point is, maraming pagkakataon sa buhay natin na tila ba hindi natin nararanas o nararamdaman yung kanyang pagkalinga, yung kanyang presensya.
Pero ulitin ko ulit, hindi dahil ganiyon ang yung pakiramdam, yun ay yung katotohanan. Mas masarap na yakapin yung mga pangako niya mula sa kanyang buhay na salita na siyang katotohanan. Kapatid, kamusta ang iyong kalagayan ngayon? Nabibigatan ka ba? Nahihirapan ka ba? Meron ba mga pasanin na ang feeling mo hindi mo na kaya? Then the exhortation for us is cast your cares upon Him. Why? Because He cares for you. Interestingly, our earthly father most of the time are accused of being cold, walang pakialam, no? Cold o insensitive sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Many times, no, yung mga tatay, branded yan o naakusahan na parang walang time sa kanilang mga anak. Pero I beg your pardon. Do not be fooled by your feelings. Hindi mo alam yung sakripisyo ng iyong ama. Hindi mo rin alam yung pag-aalala na meron sila. Kapag yung mga tatay nyo, mga anak, na narito ngayon, nagtanong, kamusta ka, nasaan ka na? Isa lang ibig sabihin, dahil nag-aalala sila. Pag yan ay nagpaalala na, o wag kang pumunta, wag kang magpagabi, hindi dahil gusto kanyang sikilin. Hindi, nag-aalala yan. Dahil hindi siya sigurado kung ano ang iyong pupuntahan. Ang kaibahan lang siguro dahil hindi showy ang maraming tatay. Dahil hindi bold ang maraming tatay. Na parang medyo may reservation lagi, no? Pero hindi nangangulugan na hindi sila nag-aalala sa inyo. Ang totoo, nandun yung kanilang pag-aalala. But sa mga tatay naman po, huwag niyong pigilin. Kaya tayo na mabranded na walang pakialam eh. Kung talagang nag-aalala tayo sa anak natin, iparamdam natin, sabihin natin. Huwag kayong mahiya na i-verbalize yung inyong nararamdaman para sa inyong mga anak. Kasi yun ang pagkakataon para malaman din nila ano yung naglalaro sa ating damdamin, sa ating mga isipan. Huwag nating antayin na maging huli ang lahat bago nating sabihin na mahal ko yan. Ngayon pa lang, sabihin natin, iparamdam natin. At kung maranasan yan ng ating mga anak, I believe ito rin yung magiging daan para mas lumapit sila sa atin. Ngayon, 58 na po ako eh, no? Hindi halata, di ba? Parang 65 lang. I realize na malungkot ang buhay. Kapag tumatanda ka na, no? Parang ma-realize mo na talagang ang dami mo ng sakit, no? Ang dami mong mga inaalala na bagay. Nakaka-relate ka ba kayo, Bert? So, at ang pinakakasiyahan mo lang talaga, yung mga anak mo. Sino sa inyo rito pag nagsama-sama yung mga anak niyo ay iba yung saya? Di ba? Hindi alamin ng mga anak natin. Noon, hindi ko rin alam yan eh. Na para bang bakit yung nanay ko, pag nung nandito kami sa Antipolo, nandun siya sa Pandakan, tatawag yung nanay ko, sabi niya biglang, ang sasabihin lang noon, pinabayaan niyo na ako dito. Laging ganun yung nun. So kaya naman ako, papaalam ako, takbo kagad ako ng Pandakan. Yung pala yung nararamdaman ng nagkakaedad. But my point here is this, please, wag mong pigilan yung damdamin mo na iparamdam mo, sabihin mo sa anak mo na mahal mo sila. At nag-aalala ka sa kanila. Wag mong hayaan na parang magpakiramdam lang kayo. Kasi yung Bible, very clear. Sinasabi niya na, your Father cares for you. Cast all your cares upon Him because He cares for you. Your Father loves you so much that He will never anyone, to hurt you. Lahat ng yun, clear na sinasabi ng Bible. Same is true sa bawat sa atin. Kung ito yung nararamdaman natin, dapat ganun din. So doon sa mga plano ng maging tatay, 1, 2, dami na no? Habang bata pa, ganun pala. No? I-exercise na natin. Paramdam natin sa mga anak natin na we love them. We care for them. And we want to protect them. Although hindi kaya natin, pero meron tayong ama na kayang gawin ang bagay na yun.
That is why our main responsibility as parent is to introduce our children to our God. Kasi kung meron mang higit na makapag-iingat sa kanila, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Yes, your father is not perfect. Marami siyang pagkukulang. But I hope, wag nating ipikit ang ating mata sa lahat ng kanyang pagsisikap. Mga anak, no, you may not feel your father's love, but I am sure He loves you. You may not feel His concern for you, but for sure, He cares for you. At kung ito'y totoo sa earthly father, how much more your Father in heaven, the perfect Father. Indeed, in this world are many concerns that trouble. Pero hindi ito nangangulugan na hindi kakalinga o nag-aalala ang ating Ama na nasa langit para sa iyo. Look at Psalm 55 verse 22. Sabi niya rito, cast your burden upon the Lord. At ano daw? And He will sustain you. Anong implication yan? The implication is very clear. Di ba? Meron tayong mga burden sa buhay at hindi yan tatanggalin ng Panginoong Diyos. Ang gagawin ng Panginoong Diyos, bibigyan kanya ng lakas, talino, enablement para mapagtagumpayan mo yung kabigatan na yan. So, He will sustain you. Why? Because He will never allow the righteous to be shaken. So, part of our lives, of our journey, na dumanas ng iba't ibang hamon ng buhay. But the assurance, the comfort that we have, is that God, our Father in heaven, who cares for us, will give us the strength, no, the power to overcome. O sabihin na natin, pagtagumpayan natin yung mga bagay o mga hamon na dumarating sa ating buhay. Yes, God may allow us to experience the different troubles. God may allow us to experience pain and suffering in this world. Pero ang masarap nito, yung assurance na He will sustain us. His grace is available and sufficient for all of us because He cares for us. There's indeed no such thing as a perfect father in this world. Ano man ang mangyari, no? Kahit na napakabuti, napakabait, napaka-loving, napaka-responsable ng iyong tatay, no? Still, malayo pa rin siya sa perfection. But praise God, kung pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan at lalapit tayo sa ating Ama na nasa langit, ang ino-offer niya sa iyo, relasyong ama at tatay, at magkakaroon tayo ng perfect Father in heaven. Who will provide for all your needs, who will protect you from any harm, and who cares for you. Na sa anumang sitwasyon, maasahan natin yung kanyang presensya sa bawat isa po sa atin. I hope and pray na mas makilala pa natin yung Ama natin na nasa langit. Walang kasing sarap na meron tayong Ama na nagmamahal ng tunay at walang hanggan. Meron tayong Ama na tunay na tumutugon sa lahat ng pangangailangan. At para naman sa mga tatay sa mundong ito, yes, hindi tayo perpekto, pero gawin natin yung lahat ng ating magagawa para ipamalas o iparamdam sa ating mga anak yung tunay na diwa ng pagmamahal, pagkalinga, at pagprotekta sa kanila. Maring hindi nila magustuhan, maring hindi nila ma-appreciate, maring hindi nila maintindihan. So it is our responsibility, no? Para nang sa ganon na paliwanag sa kanila yung dahilan ng ating pagkilos. At ang pinakamasarap, ilapit natin sila sa perpektong Ama. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, muli maraming salamat po sa iyong buhay na salita. Thank you rin po, Ama. Salamat po sa pagpili sa amin. Salamat po sa inyong biyaya at habag na mabuksan ang aming puso't isipan at maunawaan ang pagliligtas na inaalok mo sa iyong bugtong na anak na si Jesus. At higit sa lahat, maraming salamat sa nabuong relasyon na meron kami sa inyo
through your Son, Jesus Christ. At ngayon, maaari kaming tumawag sa iyo ng Ama. Salamat sa katotohanan ito sa pangalan ni Jesus tayong panalangin. Amen.